Talaga ang sarili para sa 3 minutong pananahimik. Unang maayos, huwag isayang ang likod sa upuan at ilawin ang 2 paa. Patong ang mga kamay patungkol sa ibabaw ng dila.
Ipikit ang mga mata at luming parang walang laban ang katawan. Manahimigin ang pag-iisip at huwag magpalabas ng anuman sa isipan. At saka po ba no, banda sa inglag yung datang ingkarian, ipanintuan ng kabriyan, tetesulit antimoki, idem po tingdoyti, ikarin, ingutang ni, antimo ing pamatawad ni, karing ikaw utang kakan,
Imponem kay Darlan Quintokso, na naikabos mo kami kay Marawa. Pa, ini po nagtatakan. Kasi bahay po, abi-abi. Ang bangkat, ito nagtatakan. Bang pasibayong magsanmetong manalong harapan king kaya baka na ini uig pa pasibayong mitipon kami bang makipag-aral karing kaya kang banalayamano aburi mong iparas kaya kami king kaya bakan bang kanita ginong Diyos ing balang metong at metong kaya kami king kaya baka na ini ganap niya sang ay sadya ding mabilog ming kasarlinan bang keng pagkaguman bang mituro imdalan karing balang metong at metong kaya kami bang kanita po igpang banal ding kaya kang banalayamano at kaya kaming dandaman king kayabakan ganap nilasang ay intindihan baming adinan kaganapan karing obra dapat ming gampanan Ginong Diyos king kayabakan mo rin iti ing balang metong at metong ka kami kesa mga wani ing kaya kang patnobe bang kanita po igpang banal kabang dirinan mo kayong panahon king yatong ini makanyan milasang agampanan ding banala tungkulan kaya kaming pagtanggapan Ginong Diyos kilog na po ning eskwelahan na ini ating kang pangako turo at tumayid ka kami inganggang bagya katutuan ing banal ay espiritu at sugunan ing kaya kaming maestro Ginong Diyos king kayabakan kapamilatan da po dening kasangkapan at kaya kaming kapatad pinawa karing dakal ganap dasang ay sadya ding karelang mabilog ka kasarlinan bang kanita po Ginong Diyos potang datang niya ay banal ay espiritu bang makipag-ugnayan karing balang metong at metong igpa sana po ing kaya kang patnube mga wani kaya kami bang kanita Diyos ko ganap mi ngayon tindihan nga manong burimong ipagkalup kaya kami king kayabakan salamat at dakal o igpa tulutan mo po ing balang metong at metong kaya kami nung atin mang akakit mong kay nano kapanamdaman ding kaya kami ing katawan pisikang laman Ginong Diyos manibat sa king kaya kang banala pagyarian tulutan mong ing kaya kang kalam at upaya yasa ing malyaring magbaba karing balang metong at metong bang ding kaya kami ing katawan pisikang laman ganap pong mipagkalog ing sikanan bang kanita Diyos ko king balang pinandit kasa mga wani karing kaya kami ing kaisipan bang kanita po o Diyos ko nakayasambutan ing mababang panamdam o ing espiritong mapamiraya bang kanita igpa kabang paparame ing kaya kaming di kagawa milasang ganap di kaya kaming tungkulan bang kanita Ginong Diyos ing balang metong at metong kaya kami kapamilatan da po ding mga latiming pamanggalo kaya king yato maging kasaw kaya po king yatong matiyo king dalumduman na kaya kaming pakirapan king balang pinandit igpa tagkilan mo po ing panamdam na ning balang metong at metong bang deng tirura pong kaparlanan o ipigkalubdang kambilan ding banal ay espiritu makanyan kesang misasan metong gampanan baming tanggapan ing pagkalub mong kapayapan kapamilatan damo rin po di nga manong papaybat karing mga banal at tuburan na ning kaya kaming maestro Ginong Diyos king kayabakan na ini ililong men pasibayo ing kaya kang kalamat upaya bang kanita po manatili keng payapa karing kaya kaming luklukan ing kayabakan bang kanita pa ing balang metong at metong kaya kami kapamilat na po ning kaya kang alananggang kayupayan makanyan mi po ngayon tingyan di nga manong ipabal mo ing kayabakan ipasalamat po deti mo ding makuyad ming
karunungan kay kaking kayabakan iti. Sana po matanggap lang banal anting meto nga mga ayin king kang banal ay harapan. Bang imba. Balang meto at meton ka kami. Tanggapan mi po ing mapayapang kabilyan king kayabakan. Detingan po kaya kaming delong kaya ka. Hinga ba kay tiyo Diyos ko. Mila po gagawan. Tingganan kaya kaming kasarlinan. Nung detingan po isa sa lalim nila at ipapamilatan king lagyo na po ning kaya kang nakabagtong ay Yeso Kristo ang kaya kaming Ginoo. Yan nasa. Mga prinsipyo ng Espiritismo. Una, mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan, at puspos ng pag-ibig. Ikalawa, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ikatlo, ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat at bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ikaapat, ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ikalima, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ika-anim, ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagsulong. Ikapito, mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ikawalo, ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ikasyam, ang pagkikipag-ugnayan sa banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Kasampu, ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Isa at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tema po natin sa kaurasan na ito ay hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa langit. Na may referensya po na Mateo chapter 7 verse 21 to 23 at sa The Gospel according to Spiritism page 302. Babasahin ko po ang referensya. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasalanan. Sorry po, kasamaan po. At upang mapalawak po ang ating karunungan, binibigyan ko po ng kaorasan sina Hermana Mercedita Tiria, Hermano Tony Matias, at Hermano Nilo Anocencion. Sa inyo na po ang kaorasan.
Mapagpalang araw ng Sabat po mga kapatid sa isang Diyos. Bilang mag-aaral sa Espiritismo, hindi lingid sa ating kaalaman ang ating paksa. Bawat isa sa atin, sa ating kaisipan, puso, ito'y mayroon ng laman sa ating kasarilan. Ang ating paksa po ngayon, ayon sa mababang aking kapag-aralan, diwa, hindi sapat ang salita, panalangin o gawa kung hindi tutugma sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ano po ba ang dapat gawin o daan upang ating makantan ang sinasabi dito sa ating paksa? Ito po ba'y dapat maging magpatawad, magkumbaba ayon sa mga kanyang kagustuhan? Maraming halimbawa na hiwagang itinala ng panahon ng ating maestro. Alam naman po natin kung ano-ano ang kanyang binigay kaparaanan nung sa kanyang mga halagad. Kung paano sabihin yung panahon na yun. Napakaganda. Siya mismo ang nagbibigay aral. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na napakahirap kung paano gumawa sa ating sarili. Kaya nga tayo nag-aaral upang makamtan natin ito, ang mga gawain. At tayo lang din ang makikinabang, mga kapatid. Dagdagan natin ang ating pagbabata. Mulit-mulit po, magandang umaga. Maraming salamat po. Binibigyan ko po ng kaorasan si Hermano Rudy Santos po. Sa inyo na po ang kaorasan. Isang mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Panginoon. Isang magandang umaga po mga kapatid. Muli po, narito naman tayo sa piging ng Panginoon upang tumanggap ng biyaya, karunungan, nagmumula sa kaitaasan. Napakaganda po o napakalawak na kahulugan ang tinapay ng buhay na nasa
kung paano hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa langit. Napakaganda po at narinig natin na binasa ang ating referensya kanina kung paano pinapakita ang ating pinaliwanag ang ating pag-aaral sa mapalad na umagang ito. Basahin ko pong muli. Yung nasa 21 po, ganito ang sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tunay nga po mga kapatid, ang pagtawag ay may dalawang bahagi. Pagtawag ayon sa laman at pagtawag ayon sa Espiritu. Kung tayo ay tumatawag ayon sa laman, maaari tayong hindi maririnig. Subalit kapag tayo ay tumawag ayon sa Espiritu, marahil ito yung maririnig ng Diyos. Kaya naman, ang wika, ang sinasabi, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano nga ba po ang kalooban ng Ama? Ganito ang sinasabi sa 1 says 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. Tunay nga po mga kapatid, na kailangan tayong sumampalataya sa kanyang anak. Sapagkat ang wika ng Panginoon, magsampalataya kayo sa Diyos at magsampalataya kayo sa akin. Magsampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Tunay nga po mga kapatid, ang paggawa, ito ang susi para tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Kaya naman kung titignan natin, sasabihin natin, paano tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon? Sapagkat ang sinasabi niya, tayo'y sumunod sa Kanya. Ang wika ng Panginoon, kung ako ay iyong iniibig, ay tutuparin mo ang aking mga utos. Ano po ang mga utos? Ang wika ng Panginoon, ito ang aking mga utos, na mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Tunay nga po mga kapatid, ito ang kinakailangan kung paano tayo gumawa sa kalooban ng Diyos ang pag-ibig sa ating kapwa. Kaya naman, kung titingnan natin, upang malubos ang ating pananampalataya sa Panginoon, anong wika? Ako ang daan. Ako ang katotohanan.
At ang buhay, walang makakarating sama kung hindi sa pamamagitan ko. Ito po ngayon ang hinahanap ng bawat isa, na tayo ay sumunod sa Panginoon. Tayo ay sumampalataya sa Kanya. Alam natin na siyang daan upang marating sa sinapupunan ng Ama. Kaya naman po, kung titingnan natin ang mga salita, mga turo, mga aral na ipinagkakaloob sa atin ng kabatlayan ay naukol lahat sa pagpapakabanal, pagpapakasakdal para naman makarating sa sinapupunan ng Ama. Isang katagumpayan ang hinahanap sa atin para makarating sa kaharian ng langit, para makapasok sa kaharian ng langit. Kaya naman po kung tayo ay nagtagumpay, ganito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Dito po sa pahayag sa 3:21, ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kaharian ng langit. Tunay nga po mga kapatid, ang hinahanap sa atin ang isang katagumpayan upang makasama ang dakilang Panginoon. Yan lamang po, nawa ang biyaya at kapayapaan ng Ama ay laging sumatin muli. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Isang muling paglalakbay sa mundo ng sanlibutan. Isang panibagong pag-aaral ang dumarating sa inyong hapag. Kapayapaan
pag-ibig, at karunungan na nagmumula sa kaitaas-taasan, ang naway maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Sa bawat hakbang ng isang tao, sa kanyang paglalakbay sa sanlibutan, maraming pag-aaral kanyang nakikita na pagmamasdan, nalilikom mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Ang bawat isa ay nag-aaral, ang bawat isa ay sinasaliksik. Ngunit ang tao sa kanyang sarili ay may kalayaan sa pag-iisip, sa pagpapasya ng kanyang mga gawain sa araw-araw na buhay. Ang isang tao na nag-aaral, sinasaliksik ang bawat katuroan na nagmumula sa kaitaas-taasan. Ang siyang nalilinawagan, ang kanyang buhay, ang kanyang landas at layunin habang nasa kalupaan. Na pag-aaralan, sinusuri ang bawat bagay na dumarating sa kanyang buhay. Nalalaman niya na ang kilos na kanyang ginagawa ay may tama, may mali, ayon sa mata ng dakilang Ama sa kalangitan. Ang bawat isa na nag-aaral ng mga salita na nagmumula sa kaitaas-taasan, kayo na pinagpala na makita ang katotohanan. Gawin sa inyong mga sarili, isabuhay ang mga katotohanan. Ngunit hindi sa lahat ng bagay ay masasabi ng isang tao na siya ay nakakapaglingkod ng buong puso, buong isipan, buong diwa na naayon sa kagustuhan ng Diyos tagapaglikha. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas sa sanlibutan. Ang bawat isa sa kanyang buhay may pinapahalagahan. At masasabi natin na maaaring sa kanyang paglalakad, siya ay naliligaw. May mga kabagayan sa mundong pisikal na mas higit na papahalagahan. Ngunit tanungin ang iyong mga sarili. Mga iniibig na kapatid, binigyan kayo ng pagkakataon upang makapaglingkod sa inyong mga araw-araw na buhay. Binigyan kayo ng pagkakataon upang gumawa ng tama, ng kabutihan, at isadiwa ang bawat katuroan na dumarating sa inyong buhay. Ngunit kayo na mapalad upang makapaglingkod sa ngalan ng Diyos Ama. Tanungin ang inyong mga sarili, sa inyong mga bawat galaw, sa bawat salita na binibigkas ng iyong mga bibig. Ay papakita nga ba ang tunay na pagmamahal? Ang kabutihan, na katulad ng kabutihan ng Diyos Ama? Tanungin ang iyong mga sarili, naisadiwa nga ba ang makaturoan ng Diyos Ama? O sa mga panahon na kayo ay namumuhay sa sanlibutan, naaakit ng sa inyong kapaligiran, kayo ay naliligaw at madalang nasusunod ang kagustuhan ng katawang laman. May iniibig na kapatid, sa bawat pagkakataon na kayo ay naririto, ugaliin na maging malinis ang inyong pag-iisip, ang inyong pananalita, ang inyong paggawa. Sapagkat hindi lamang
sa isang mga bagay. Ang nakikita ng tao ang pagbabasihan ng Diyos Ama. Ang mga kabagayan na iyong ginagawa sa labas ng mga mata ng tao. Ang isang batayan ng Diyos Ama. Mga inibig na kapatid. Tuwing araw ng Sabat, masasabi ng isang tao na siya ay nagsisimba, dumarating sa kanyang pagpulong. Ang bawat isa sa inyo, nagsikain, nakibahagi sa tinapay ng buhay. Ngunit sa pagbabahagi, sa pagtatanggap, ay dadala nga ba sa mga araw-araw na buhay? Sa inyong pag-uwi, sa inyong mga tahanan, sa mga araw na kayo'y nagtatrabaho, ginagampanan ng mga katungkulan ng pisikal na katawan. Ngunit nakakaligtaan ang inyong mga katungkulan ng katawang espiritual. Mga iniibig na kapatid, ang inyong paglapit sa Panginoon, masasabi nating nakahiwalay ang batayan sa paghingi ng kabagayan ng katawang laman at paghingi ayon sa katawang espiritual. Ang bawat isa ay maaaring manalangin, maaaring humingi ng tulong at paggabay. At tama sa inyong mga nasa isipan, hindi nga ba nasabi na lahat ng kakatok sa pintuan ay mapapagbuksan? Ngunit dito sinasabi sa inyong pag-aaral na hindi lahat ng tatawag ng Panginoon ay makakapasok sa langit. Ano nga ba ang katotohanan na ibinabahagi sa inyo? May pangangailangan ang katawang laman, may pangangailangan ang katawang espiritual. At ang inyong mga sarili habang nabubuhay sa sanlibutan ay may dalawang pangangailangan. Ngunit sa inyong paglalakbay, marahil na ang isang tao ay gagalaw ayon sa pangangailangan ng pisikal na katawan. Maaaring tayo ay lalapit sa Panginoon, hihingi ng tulong at paggabay. Ngunit ang inyong paghingi ng tulong ay nauukol sa mahamundong mga bagay at nakapagkukulangan ng pag-intindi, pag-unawa, ang inyong pag-aaral sa espiritual. Mga iniibig na mag-aral, magbibigay ako ng isang halimbawa. May isang tao sa kanyang paghihirap, sa kanyang pagbabanat buto sa araw-araw, ay dumating sa isang simbahan. Siya ay nagdasal, nanalangin, humihingi siya sa Panginoon ng pagtulong, humihingi ng kayamanan upang maihahon ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sapagkat siya ay naghihirap at nanghihingi siya ng tulong upang mapagaang ang kanyang kahirapan. Ang inyong mga sarili, sa tingin, ay nararapat bigyan ng gabay ng pagtulong ng isang tao. Tama. Oo, nararapat mabigyan. Sapagkat ang isang tao na naghihirap ay katulad ninyo. Ang lahat ng tao sa sanlibutan may kanya-kanyang paghihirap. At kung nasa inyong makakaya ay nabibigyan ng pagtulong. Ngunit aking idadagdag ang isang kaalaman. Papaano mabibigyan ng tulong ang isang tao na humihingi? Ngunit sa kanyang sarili ay may kakulangan sa kanyang paggagalaw, sa kanyang pananalita,
Maaaring nanghihingi siya ng kayamanan. Ngunit sa kanyang araw-araw na buhay ay hindi nagagamit sa tamang kaparaanan. Maaaring sabihin natin na ang kanyang salapi ay ginagamit pambili ng karangyaan at nakakaligtaan ang kanyang pagtulong sa kapwa. Nararapat nga bang makatanggap ng kayamanan ng isang tao? Nararapat nga ba ay ang isang tao na yun ay magbigyan ng tulong na nasa anyo ng kaalaman, ng pagtulong upang siya sa kanyang sarili ay matulungan niya ang kanyang sarili? Mga iniibig na kapatid, lahat ng tao na humihingi ng tulong, lahat ng tumatawag sa Panginoon, ay kanyang pinagbibigyan. Ngunit ang bawat isa ay may kaorasan. May oras, may panahon upang kayo ay makatanggap ng isang kaalaman na magagamit sa pagsulong ng inyong katawang espiritual. Ang bawat isa na nabubuhay, na sinasabi nila na sila ay mga tao na maka-Diyos, sumusunod sa kanyang mga katuruan, binibigkas ang mga salitang banal. Ngunit sa kanyang puso, sa kanyang diwa, ay may kakulangan pa. Masasabi ba ninyo na ang isang tao na yun ay makakapasok sa kaharian sa langit? O maaari ba sa paghuhukom ay siya ay makabalik sa kalupaan upang magbalik-aral ang kanyang sarili? Lahat ng tao ay may pagkakataon na gumawa ng kabutihan habang nasa sanlibutan. Lahat ng tao ay may abilidad na mag-aral, na tanggapin ang mga katuroan. At nasa kanya rin ang kalayaan upang sumunod at gumawa ayon sa katuroan ng Diyos Ama. Mga iniibig na kapatid, damdamin mga salita na ibinabahagi sa inyo. Dalhin sa inyong araw-araw na buhay. At hindi lamang sa mga kapanahunan na kayo ay nangangailangan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagsubok. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaginhawaan. Ngunit hindi lahat ng kabagayan sa mundo na nakikita ng inyong katawang laman ang lahat-lahat ng inyong makikita. Maraming kabagayan na nagagalaw sa mundong espiritual. At ang mga bagay na hindi nakikita ng inyong mga katawang laman, ang silang gumagalaw. Silang maantabay upang mabigyan kayo ng isang kalinawagan sa mundo na pagkatapos ng sanlibutan. Isang liwanag bumababa mula sa kalangitan. Rayos na nakikipag-ugnayan sa bawat isa na binubuksan ang kanilang mga sarili upang tanggapin ang pagmamahal ng Diyos Ama. Damdamin ang liwanag na ibinabahagi sa lahat at bawat isa. Isang kapayapaan, isang proteksyon sa inyong mga katawang laman, sa mga katawang espiritual. Isang pag-aangan na babalot sa inyo. Liwanag na makakapagpagamot ng karamdamang pisikal, karamdamang emosyonal, karamdamang espiritual.
Tanggapin ang biyaya na ipinapamahagi sa inyong lahat. Biyayang ipinapamahagi sa bawat isa. Biyayang ipinapamahagi sa inyong kapaligiran. Kapayapaan na ibinababa mula sa kaharian ng Diyos. Naway maghari sa bawat isa. Katawang espiritual, katawang laman. Tanggapin ang biyaya mula sa kay taas-taasan. Isang pasasalamat sa muling pagtanggap, sa muling pagbubukas ng mga pintuan ng inyong mga sariling isipan. Pasasalamat sa muling pagtanggap ng tinapay ng buhay. Naway sa inyong pamumuhay sa sanlibutan ay hindi makaligtaan ang isang pag-aaral na tinanggap. Naway ang isang kapayapaan ay inyong dalhin sa araw-araw na buhay. At kayo na mapalad na makatanggap ng liwanag ay magsilbing mga tanglaw sa madilim na kapaligiran. Naway kayo na natanggap ng liwanag ay magbahagi ng liwanag sa inyong mga kapatid na nababalot sa mundo ng kadiliman at naliligaw sa kanilang mga landas. Naway kayo na mga anak ng Panginoon na tinanggap ang kanyang mga katuruan ay makipagbahagi sa mga kapatid na nangangailangan. Mga iniibig na kapatid, huwag kayong mawawala ng tiwala. Huwag kayong maaakit sa kapaligiran na may katuksoan, na may kadiliman sa inyong mga landas. Manatili ang pananampalataya. Manatili ang pagtingin sa isang kay taas-taasan upang makita ang kalinawagan na ipinapabahagi sa inyo ng Diyos Ama. Naway sa inyong paglalakbay, ang inyong mga mata ay nakatingin lamang sa isang liwanag na maggagabay sa inyong paglalakbay. At ilalayo kayo sa isang kapaligiran na may kapahamakan. Tanggapin ang kaalaman ng may pagliligtas sa inyong mga buhay. Tanggapin ang mga kabagayan na magsusulong sa inyong mga katawang pang-espiritual upang ang inyong mga sarili ay makatanggap ng kaluwalhatian at makatungtong sa kaharian ng Diyos Ama. Dito na magtatapos ang aking pagbabahagi sa araw na ito. Ako ang inyong kapatid sa isang katuruan. Apostol Pablo, nag-iiwan ng kapayapaan sa lahat at bawat isa. Naway ang paggabay ng Diyos Ama ay inyong tanggapin at hindi talikuran ang kanyang mga pag-aaral ngayon at magpakailanman. Paalam, paalam.
Balang tutok-tok, pasbulan, ni buklatan ng ating balang kukulait, banal ng lagi, ni pagkibatan ng usang ating katapatan nganapin. Ulinging kayarian ating pasbulan na makabuklat ya. Balang pinandi at balang metong alungog pasbulan. Kalam nampon kapayapan keko nangan. Sablang pakamalan ning mayap asabat. Yanying ka na akong ibabati keko nangan. Pasibayong pamiyabe na ning panamdam yu. Kilog na niting lunduyan. Kanitipin. Antinaning mi buklat.
diwa at panamdam, pililibugtan yun. Pasibayo yang magaral, manaliksik ingke kong diwa at kamalayan. Wayan niya'y agus naning kabiasnan, pasibayong tatagkil kingke kong pamisip. Ampo naking kabiasnan, ake kong kikilalanan manibat king nap. Ngeniyanti ng pamamuklat naning pamagari. Anti kong dumake dimut keti ng paksang niyapag king kayabak. Ang ana, balang kukulay. King Diyos. Itimetong iyang mag-aral kaya ko naman. Uling. Yan ang pamaglakad yu malibat king napon. Mangilala karing amano at kaburyanan ng Diyos. Magbahagi karing balang kapatad at kalupang tao. Buri ng sabihan ng kekong sarili, maniabia, makaukul, karetang may sulat, king banal na kasulat. At ako, pasalamat ko kay kayo. Uling ikit ko. Manibat king napon, amilarawan niya king panamdam yu ing kasal pantayanan. May yakit ya. Ing pamiganap yu. Karing dapat. Karing pamaminto. Karing kapag-aralan ay alang patugot. Kaya ko yung palawakan. Uling kabyasnan. Tunay yung metong agintong bini. Apan yulong na. Ningke kong sari. Makanyan man, sumangid na ning metong ayagle na ning paksayo. Ilalarawan na la. Tetang tao. Amang ilala. Mag-amano. Kareng makatalaging banal ang asulatan. Makanyan man. Ing dapat da. At nga kakit na ning panimanman na ning tao ampo ning panimanman na ning Diyos. Ela pare. Buri ng sabyan. Mayapla ring amano. Kulang yang dapat. Mayap yang amano. Kulang yang pamaminto.
Inyapin, king pamangulayat na. Malyarin, mi pagkibat. Huling mayayakit, king arapanan ng Diyos bilang kayang talapamintu. Itimetong yang bahagi. Kingaglena ning kapag-aralan yu. Amag paganaka karimbalang netong. Nung nuwanti. Ingamano na ning Diyos. Ay kayo bilang mengilala king dalan. At ina kong kabiasnan. At may karapat na kayo. Kapamilatan ning panahon. Amilabas king ke kayong biye. Kanitipin, lalo na sang pagmasipitan ning metong at metong ke kayo. Ing lalo yung apanatili. Ing metong apangabandinyo. Kitang metong nga Diyos. Itang ke kayong pamaminto. King kayang banal ay harapan. Ating ke kong dapat aayon kitang kayang kaburian at makapagpatula king harapan. Alalo kayo bibabata. Ban kanita, sumangid na ning balang pa magpagalyo. Laluyang misulong. Ingke kong kasarilin. Laluyang mangilala. Emo kitang bagay mayap nun eh. Kitang bagay. Kasakdalan. Bagay. Kabanalan. Ayang kapag nasan at panintunanan ng kaya kong balang kaladwat espiritu. Ayalang patugot. Magdulapat manintun maging king kasalukuyan na biye. Nung iniapin, lawan yu. Ing kaganapan na ning kekong kasarilinan. Mabilog yung pangataw. Wayan niya. Ing pigkalog na ning Diyos. Wayan niya ing dapat yung obran. Wayan niya ing dapat yung pakamalat. Ban kabang makayatiyo yung katawang laman at sikanan. Ganap-ganap ay sa gawayo lang. Ding pekitangwanan yu kaya. Ding balang tinggap yu. Karangadwa yung palat.
kaniti malino yu, ipakit hingke kong pusot panamdam. Yan ang maging katapatan yu, king banal ng arapan. Huli nga kakit na ning Diyos. Ing balang daralan king kekong pamisip, ing balang ilalamanan ning kekong puso, at ing balang kayanyawaran na ning kekong sari. Alang makalingad, king arapan. Nung inyapin, ganap ng akakit king kayang panimanman nung isano. Karening mayaws amamin tu. Ring tutong, darapat. Karing kaburyana. Ring tutong gaganap. Karing kautusan. Sa balang metong kapamilatanan ng panahon. Denasan na ning kekong kasarilinan, king bie amakayati. Tunay yun pinsan ang biglat, ing kekong sarili. King metong abage mayap. Banitang sablang bage kababayatnan. King kekong pago. Milakoy. Banitang sablang kapigaganakan ko. Milako. Ulinapin ning pamamuklat yu. King kekong sarili king iba. Uling paman magamano king kekong sarili. Balo na. Itang bagay pamangailangan yu. At itang bagay ang nyawaran yu king banal ng arapat. Uli nga kakit na. Maginging pa magtangis na ning kekong pilubluban. At balo na maging itang bagay aeyo sa sambit lang. Uling kilala ne ing balang metong kekay. Sa ikayo mo naman, kilala ing sarili. Ban kanita. Itang dapat yung galawan. Keti sulit. Maging king galo pang espiritual. Ay ganap yu. Kabanging panahon makayatiyo yu. Laluyo sang papanatilian. Ing nibuklat apamangilala kasal pantayanan. Ban kapilan man eya maglili ing panamdam. Nakalas salamat king kaorasan ligod na ning balang metong keke. Deting mi buklat akabias nan king kayabakan. Matnila sang mitanam. Kaya kayong puso't panamdam. Ban kanita, no ko man ume.
kayong mga limuan, king aus na ning Dios, at king aus na ning kekong pamaminto, king banal ng arapan. Dakalas salamat keko nangan laluyang manatili ing mabiya kasalpantayanan ing kekong puso. Dakalas salamat kaniti makipagadyos na keko nang yakuya ing mekisan meto may kirake king pinandit na ning kekong sabat. Ang akong Espiritu Santo lakwal na naman. Ibandian yung ganap. Ding balang kekong dapat. Ing tunay yung pangayaw. Iyapin niya ing maragol ng lihim ni tangig pa kaya kayo.
ban karingal doyal dona. Lalakbayan na ningke kayong biyeking yatong iti. Tunayeng akilala. Ing pamaniyawad at pamaninton. Ketang kayang ostisya. Bandatang itang panahon. Dasani anong nuya ka rin itang tenga una kekay. Kanita manatili kong payapa. Karing balang puso. Pakamalan at talapagobra. Ning kapanuwalan ating kasalpantayan. Dunit nening Diyos kaya kayo. Ing maragula kabiasnan at kapibabatan. Bakongan mga sadsad king pasakdalan. Uling ni talaya king kasulatan. Ing taong may babata. At pangame subokya. Manane ing korona. Malinoya ing amano. Alerawan na ke kayo. Ni tangig pa. Baning bage mayayakit. Ampon ing mayayakit. Adarasa na ningke kayong biyeking yatong iti. Adi na ng kabyasnan ning balang metong ke kayo. Mga tulid karing bage. Apamaniyawa diyo. Kingarapan na ningig pa. Nung maniyawad kayo, nirinan kayo nga naning kasulatan. Musa ng ating katapatan. Dapat nung baslayan ko ring balang ke kong puso. Ngening kaya baka na ning sabat iyo. Ikongan maniyawat kayo. Dapat pauli na ning ke kayong pag-aralan at tema. Babyening pamanaliksik. Karingke kong puso. Nung itipin, dapat yang saliksikan. Karingke kong sarili. Dapat potang mirasne itang kapanayan amiyukol ke kayo. O yanak maning Ginoo. Maninton niya pa yung tao. Ulinging kalaganapan binyeneng alangkulang lalam na. Ning pangabandiyo king lagyo ng Kristo.
Ni bayit ko kingyatong iti. Dalanye itang tune pamaniyawat. Kapibabatan at kapamintuan. Banbanda na pakarin ning ke kayong lalakbayan tuneyeng abandi nung isano itang pengako na ke kayo. Ay pagal kayo aldo kanakong kalukuran. Karing bage alulusukan na ningke kayong jeking yatong iti. Bayo mong ayayin. King kayang arapan. Itang bage akatutuan. Karing kekong sarili. Paipagal kayo lalam na ningke kayong kapaniwalaan. Baye mong nabangnan. Itang pengako na kekay. Anya kaluburan kong talapagobra na ning kasalpantayanan. Adinan yung sanang kaulagan. At pami paulaga. Ing bagi. Ami dudurok king kekayong biye. King yatong ito. Manibat king kamumulan. Migising ya king pusuyo ing pamaniwalat kasalpantayanan. Nga nawari ning kekayong kapag-aralan. Ing pamaniyawat ayating katapatan. Kakilala na ning kekong sarili. Daramdaman na ning kekong panamdam. Itang kawukulan ay pagkalub na kekayo di tangig pa. Aban magsilbi yungan pakinabangnan. Ayalang kakulangan. Ikongan anak nako ning kapaniwalan. Anak nako nitang Diyos. Magsilbing beyit na kingyatong iti baning katuparan ay sagawa na ning kekong sarili. Kaluguran ko, maging metong ngan sana karing panamdamyo. Ing bage ay babahit na ning kalikasan karing kekong sarili. Ulinging pangabandi na ning kekayong puso king kabiasnan positibo, negatibo. Kailangan inganggang negatibo karing balang pusuyo kanakong kaluguran pag-aralan niya karing balang sarili. Lalong-lalo na ing positibong nilalarawan lalam na ning kekayong diye adinan yung ansanang maigit kabiasnan karing balang puso. Dakal na ring amanong daramdaman niyo. Dakal na ring kabiasnan amipawaga karing puso yo.
uli na pablasang ing la estrella na ning kasalpantayanan yu alang makalingat ke kayo ababasane ning balang pusoy. Pakamalan. Tinipon ako ni tangig pa ketang bagi ang mga intulid at mga rampatan karing kekong sarili. Bayang lalong maygit dinan kaulagahan ing balang takbang naningke kayong di king yatong iti. Binyeneng alang pulang ban kanita lalong maygit itang Spanyulong naningke kong pamangilala. Aban dine ning balang metong at metong ke kayo. Ninuman na mela lang king yatong iti. Kanakong kaluguran na numanitang kayang depatan. Tune ng pupulan. Mayap yaman o maya. Dapat ulinaning kabyasnan ami babayit karingke kong puso lalong-lalo na king kasalukuyan aningke kayong dieking yatong iti ing sablang bagi a panahon midudurop ya ke kayo. Anyaing ke kayong tema. Lawan niya. Pakamalan. Anya pakamalan. No yaman antikalawak. Ing lerawanan ng igpakaringke kayong puso. Apakikuanan niya sanang dasan. Ay ating tunay kaligayan, karing balang kekong sarili. Pakamalan ay ingatan, king lagyo na ningig pa. Mi balayong niya karing kekong puso ing sablang bagi, akabyasnan, uling na kayong musmus. Matuan ako king kasalpantayanan. Anya ka na akong talasuyo. Ninuman ing manyawad ay ating katapatan. Tanggap iyang pakinabang. Dapat ing tao kanakong kaluguran, tunay ang mapaninton. Eko sama ng daman. Maninton niya yung tao karetang bagi. Ay kakatulanan ng kayang sarili. Dapat potang eneyakit ng tao itang kayang inawan. Ang giyaman king amanong mababa, naku pakiramdaman. Ninupin kaya, ingating kakula. Itang igbalid ladneing kayang lugod at kabyasnan keko nangan. Pakamalan ko. Anyari nga mano na ning kasulatan, ilaring at iyong mapapalyari king kapanahunan. Ing maragul ng propesiya, ning amanong nilalarawan ke kayo, anako king kasalukuyan, akakityo at daramdaman nyo. Nanupin kaya yung gawanan ng tao. Ing tema, pakaintindihan niya.
kanakong talasuyo. Anyaring balang kekong sarili, ilaring lalong isa diayo, aban kanita, nanuman ing awad yo, makibat yang lihim ke kayo. Ing tao nung minsan dala na ketang metong ayamanong nakwata kaluguran ng Diyos. Pakamalan ko. Ing katutuan sabihan ko ke kayo, ikongan. Lelangan ako king yatong iti, anak na kongan, kanakong kaluguran. Anyaying pangayanak yu kaya, tunay ang kadalisayan karingkekong puso. Anyapin, ingamano na sinabi na, nung kaluguran ming kapatad mo, anti mo na akong liguran, nga naning kasulatan. Tiyog na ugnayan nyo ingamano nganing kayabakan. Magumpisa king mo muna. Hanggang akamalan ko. Ingge ke kayong makapanila sayan. Ibat ngan ketangig pa. Ding katawan ay nubog na, king metong ay alikabo, kaluguran ko. Iyapin niya. Ing metong apamangilala, king balang sarili. Aniyang ni Kristo miniyawad niya at menalangin niya king 40 aldo na ningke kayong pangayawos. Anakong kaluguran. Bamong miyabye itang kaganapan. Kanya kanakong talasuyo. Elasama namdaman ding sarili yo. Huwaying katutuan anak na kongan, talapag-obra kayo. Sumangid na paniti. Nano man bagay tangke kayong kayadwanan. Biye at pagkabye nung atin pang katapatan at kaganapan. Biye ng lihim ing kaparalan. Hanya ka na akong kaluguran. Salamat ke kayo. Inganggang bagi apanin tunanan ing ke kayong puso. Ni pagkalug. Nung itang katapatan manatili ke kayo. Halimbawa ko na mo, ing kapanamdaman, potang at yuking katawan mo. Kakamalan. Dapat potang meras na itang pangayawos. King lagyo ng Kristo. Ing siwala na. Yamo rin, ing mantabi, kanakong kaluguran. Inge ganaganang bage, aking kas na ding kapanaunan ke kayo, lalong-lalo na king kasalukuyan. Pakamalan ko. Uyan akakitsot daramdaman nyo. Eko na tunggal-tunggalan ilarawan puso yo. Pakamalan ko nanupin kaya yung gawanan ng tao. Uyan yung tema yo. Kanakong kaluguran. Kanya, kabangatin kong panahon samantalanan niya, ban kanita, tuniyapin, mayakit karing puso yo, ing temang makalarawan king arapan nyo. Salamat adakal kaya kayo.
inglugod na ning kakatas-katasan, eya kakawang karing makitapatan, king kayang arapan. Salamat adakal, matuwat kayanakan, king mulahan ay ti, kailangan itang atiyong tulanan itang igpa, iyay magsilbi ng tuntunan ning balang metong at metong kekayo. Anak na kongan, ning igpa at ning kasalpan tayanan. Salamat kekayo, mamaningat kayo, lalong-lalo na king panawon aya kakityo. Anyaya ning tema, magpatutuya kayo. Anako, iya sana'y magsilbing ay sagawana ning pusoyo. Salamat adakal, anakong kaluguran, dakal noring amanong dindamyo, karing pusot pakiramdamyo. Manano na sana, ikongan hanggang talapagobrang atiyo, king yatong iti, king metong ayigpa, mikabus kongan, king nanuman bage, aglena ning panawon, tanggapan ye, ing sikanan at kapayapan. Yako ing katlong dinalo, siping nyo. Yako pin, ing kekayong espiritu protector, kanakong kaluguran. Iyako, Rafael Arcangel, akekong talasoy.
Wala pong pag-aaral sa ating Facebook Live. Susunod po na tema sa susunod na linggo ay ang bawat pinagkaloob ng marami ay hihingan ng marami, na may referensya po na Lucas chapter 12 verse 47 to 48, at sa The Gospel According to Spiritism, page 304. Ang mga nakatalagang magsasalita po sa susunod na linggo ay sina Hermano Remy Anunciacion, Hermano Jesus Matias, at Hermana Crisanta Flores. At kung wala na po, tumayo na po tayo at magpasalamat.